puntong ito, kasama po natin si Senador Chis Escudero para magbigay pa po ng mga pananaw kaugnay ng inilabas nilang report dito po sa engkwentro sa Mama sa Pana. Senator Chis, magandang hapon po. Magandang hapon sa ating televiewers, magandang hapon din po. Apo. Senator, unang-una, yung pananagutan ng Pangulo, yung binabanggit na accountability niya dito sa report na inilabas. Kung kayo po yung Pangulo, ano po ba yung dapat o mainam na gawin sa puntong ito na meron ng BOI, meron ng Senate report? Well, marapat harapin at akuin. Inako naman na ng Pangulo, sa totoo lang, yung sinabi ng report na ultimately siya yung responsable, inako na ng Pangulo to. Sa katunayan, sinabi niya na, Jiggy, na dadali niya yung pagkamatay ng 44 hanggang sa kanyang huling oras sa mundo. Marahil, dapat mabigyan pansin yon sa kanyang mga susunod na mga sasabihin at talumpati. At siguro, imbis na kalabanin pa o tawagin ng kung ano-anong pangalan yung mga nagbibigay ng puna at kritisismo sa kanya kaugnay nito, ay tanggapin yung kanyang responsibilidad na ginawa naman niya sa mga nauna niyang talumpati. Apo, pero sa ngayon po ba, kailangan pa ba niya ulit magbigay ng pahayag para talagang, kumbaga, i-recap lahat yung mga ano? Kasi yun ang parang hinahanap. Well, para bigyan ng pansin, yung mga dapat bigyan ng pansin, yung mga pagkukulang, punuan. Naniniwala ako na may pagkakataon pa ang Pangulong punuan, yung mga pagkukulang, at iwas to, idiretso. Yung mga pagkakamali at tila hindi diretso na ginawa kaugnay ng operasyon at ng misong ito. Pinunuan at sinikapunuan ng Senado yung ilang mga punto na hindi nasabit na banggit ng BOI dahil sa amin humarap ang ilan sa mga personalidad na hindi naman humarap sa BOI katulad ng MILF, ng OPAP at ni General Purisima. Sa panig ng US Forces, sa mga payag pa lang ni General Napeña sa BOI, sa operational audit pa lang, binanggit na niya na merong ginamit na drone. Yung Amerika, hiniling niya na magkaroon ng para airstrike, yung drone strike do sa kubo ni Marwan. Ngayon na talagang binanggit na rin ito sa Senate report. Meron ho ba dapat ipaliwanag yung Amerika dito? Una sa lahat, tinanggi ni General Napeñas yan. Inamin lamang niya yan sa executive session na pinasya ng Senadong ilabas at lumabas na rin sa pagdinig. Kung may ipapaliwanag man, dapat ipaliwanag nila yung kanilang partisipasyon. Walang nagsasabing illegal ito. Walang nagsasabing bawal ito. Dahil meron naman tayong cooperation at exchange of intelligence information sa pagitan ng dalawang bansa natin. Subalit importante pa rin na wag nilang itago, wag nilang ikubli dahil para tuloy may ginawa silang mali o may pagkukulang din sila kaugnay sa operasyong ito. Isang maliwanag, Jiggy. Minonitor nila yung team na may hawak ng daliri ni Marwan. At tila walang pansing binigay at oras na binigay doon sa napalaban at naupakan at halos nalagas at naubos na 55th sack. Dito sa mabigat din yung nagrekomendasyon ng Senate report, kasuhan, murder, frustrated murder, robbery, mga miyembro ng MILF na sangkot sa pagpatay. Pero sa panig ng MILF, hindi sila payag na isuko ito. Paano po ito? Ganyan-ganyan na nangyari sa Albarca. 19 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines, nag-stepping on the line din, hindi rin nag-coordinate. Hindi lamang sila pinatay, kung hindi pinugutan pa ng ulo. Ayon kay Secretary De Lima, meron daw mga kasong isinampa, pero puro John Doe. Tinanong ko ang OPAP at ang Peace Panel, anong status nito? Sabi nila, pagbigay alam sa amin yan, gagawa na, ite-take up namin. 2009 pa yun, hanggang ngayon, hindi pa nila natin-take up. Dapat hindi ito matulad dun sa Albarca, at maski na yung Albarca, dapat porsigihin ng DOJ at ng OPAP at ng Peace Panel natin. Hindi yung puro na lamang sila kampe, puro na lamang salita pang-suporta sa MILF. Hihilingin natin ito sa OPAP at titiyakin namin na gagawin ng OPAP ang kanilang trabaho para sa atin at hindi para sa MILF. Sa panig nila General Purisima at General Napeñas, yung patagong pag-uusap ang tila lalo pa nakapagkomplikado sa operasyon na ito. Ano po? Hindi lamang umamin si General Napeñas kung hindi raw siya binigyan ng payo tawag niya, ay nakipag-coordinate daw siya. So bagaman payo ang tawag niya, tinuring niyang order o utos yun. Sa parte ni Pangulo Aquino, inamin mismo ng tagapagsalita niya na nag-uutos si Pangulo Aquino sa kanya na makipag-coordinate sa AFP, sabihan si General Espina, sana naiwasan at hindi na ginawa yun ng mga panahon yun. Sa panig ng mga nais magsampa ng kaso, saan magmumula yun? Sa gobyerno ba o sa mga kaanak po? Depende kung laban kanino. Sa mga general? Laban sa mga general, moto proprio, pwedeng ang gobyerno at ang PNP mismo. May kapangyarihan silang gawin yan sa pamamagitan ng NAPOLCOM. Sa parte naman ng mga kaanak, maaari din sila mag-initiate ng kaso laban sa mga opisyal ng PNP. Sa panig ng MILF, pwede rin silang kasuhan ng mga kaanak. DOJ din, moto proprio, pwede rin gawin ito.
dahil hindi naman ito isa sa mga private crimes na kailangan yung complaint ng mga biktima. DOJ mismo pwede na lang magawa ito nang walang kinakailangan pahintulot mula sa pamilya ng biktima. Sa parte naman ni Pangulo Aquino, immune from suit ang Pangulo habang siya'y nakaupo. At ang tanging paraan para mapasagot o mapanagot ang Pangulo habang siya'y nakaupo ay sa pamamagitan lamang ng impeachment at yan ay nasa kamay ng Kamara de Representantes. Pinili namin na huwag pumasok sa isong yan dahil ayaw naming masabing piniprejudge ng Senado ang anumang posibleng impeachment na maaaring makarating o i-file ni naman. Nakakatulong ho ba? Katulad kanina, hiningan ng reaksyon yung Malacanang tungkol sa Senate report, wala pa silang reaksyon. Nakakatulong ba ito sa paghatak din sa trust at approval ratings ng Pangulo? Well, sigurado, itong isang to ang isang pangunahing bagay kung bakit bumaba ang trust at approval rating ng Pangulo. Pero malaki man ang ibinaba, isa pa rin yan sa pinakamataas, hindi may kakaila. Pero hindi naman din dapat huwag pansinin. Hindi rin dapat magmalaki ang Malacanang at sabihing mataas pa rin ito. Dapat harapin nila, dapat tanggapin nila ang pagkukulang at pagkakamali. At moving forward, tiyakin na hindi na ito mauulit pa muli. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sige, thank you. Si Senator Francis Chis Escudero ng Senate Finance Committee.